Kapag pinag-uusapan ang Yamashita Treasure sa kabundukan, madalas ang napaglagyan ng kayamanan ay ang mga creek at ang mga maliliit na sapa. Ano-ano ang mga markers, sign na kasama ng creek? Nasaan ang kayamanang itinago sa mga creek at maliliit na sapa? Recovery operation. Ito po ang ating ibabahagi sa inyo ngayon, kaya tutok po kayo, panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang video ito sapagkat napakahalaga po ito para po sa mga baguhang Yamashita Treasure Hunter. Yan ang mga pastar ng mga bato dito. Yan. Mga bagong discovery ito. Ang gamit bro. Mga ganito palang bro, mortar ba tawag dito? Yan. Mortar. 6 na karat. Ang ganito ang legit. Pag-gold. Yan, legit. Ilan siya niya. Labas pa. Magandang araw po sa inyong lahat, maayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayan ug Kamindanawan. May ad na adlaw sa inyo tanan diha sa mga kauturan naton sa Bacolod kag Iloilo. Naimbag na adlaw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilocano. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. At ang ating topic na atin pong pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa mga treasure sa kabundukan na kung saan na itago na ibaon po sa mga creek at mga maliliit na sapa. Ano-ano po ang mga palatandaan, mga sign at nasaan ang Yamashita Treasure sa mga creek? Mayroon pong recovery operation dito na atin pong ibabahagi sa inyo. Kaya napakahalaga po ito para po sa Yamashita Treasure Hunting. Pero bago natin pag-uusapan yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, bashers, haters. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong panonood, pagsuporta, pagko-comments po sa aking mga videos. At sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At bilang suporta na rin po yan sa aking channel, no? So tayo na naman po ay diretso nga sa atin pong pag-uusapan ngayong topic tungkol po dito sa mga kayamanan sa kabundukan sa Luzon, Visayas at sa Mindanao hanggang Sabah, Borneo, no? Borneo yan dati, mga ka-treasure hunter, ang Sabah. So maaring nakakarating tayo dyan. So, kumusta po kayo mga taga-Sabah? No? So, dito po ay atin pong pag-uusapan dito po sa aking topic na ibabahagi sa inyo ngayon ang tungkol po sa kayamanan sa kabundukan na kung saan madalas na nailagay na itago sa mga creek at mga maliliit na sapa. So, ano ang mga sinyalis? Ano ang mga sign na makikita natin kasama ng mga creek, no? Ito pong Yamashita Treasure in creek at in rivers, no? Unahin po natin ang napakalaking sekreto ng Yamashita Treasure, ang mga big heart-shaped rocks, no? Ito po ay kasama ng mga sign markers na pagong, no? Pyramid, at higit sa lahat
letter Y at letter T na kung saan nakaukit sa mga bato. Minsan, may mga kasama itong nakabaon na marker na number 1, number 4, at higit sa lahat, letter D. No? Idagdag pa natin ang mga Yamashita Treasure Sign markers na kasama po ng mga treasure na nakabaon sa creek. Ito po ang mga isda, no? Mga palaka, at mga iba't ibang klase ng mga triangular na mga bato na nakabaon, nakatago. Dagdagan natin ng squares at diamond shapes. Yan po ay ilan lamang na mga sign markers na matatagpuan natin sa mga treasure sa creek. At madalas, no, kapag ka nasa creek ang kayamanan, no, eksaktong nasa creek talaga ang sign markers na makikita natin ay ang pagong at ang cross, no? Yung parang cross na makikita natin na nakaukit sa mga bato. Yan po ay ang mga palatandaan na nasa creek, nasa tubig ang kayamanan sa Yamashita Treasure. Ang mga creek na ito minsan ay may mga mapa na mga batong napakalaki na kurting puso, no? Mga batong napakalaki na mga pagong. Minsan ay may nakaukit itong cross sa itaas. Yan po ay nagpapatunay na nagsasabi na Yamashita Treasure na nasa creek at na-divide sa dalawa. Ang puso na treasure map na kung saan may mga guhit, yan po ay divided treasure na nasa creek. Dalawang treasure bolt na nahati po sa magkabila ang gilid ng creek. Ang mga sign na makikita natin na isda na kasama ay tumutukoy po sa water bank Yamashita Treasure. Ibig sabihin, sa creek ay mayroon pong sikretong napag-ipunan ng tubig. Doon nag-iipon ng tubig sa space na ginawa ng mga Japanese Imperial Army na naroon po ang kayamanan nakababad. Yan po ay ayon sa mga kudigo sa Yamashita Treasure. Dalawa po ang recovery, no, operation. Dalawa po ang tumbok kapag Yamashita Treasure na nasa creek. Unahin po natin ang mga T creek, no? Kasi dalawa itong i-share natin. Ito po ang Y creek at saka ang T creek na kung saan parehas po silang may closed tunnel, no? Ito pong Y creek ay madalas ay nasa gitna ng creek, no, ang kayamanan. Ito po ay dinadaluyan ng tubig. Mayroon po silang inilagay na mga konkretong pinatigas na doon inilagay, ibinaon ang Yamashita Treasure sa ilalim. Y creek o straight na creek, no, ay minsan mismong sa dinadaluyan ng tubig. At ang tubig, mapapansin natin, wala minsang dumadaloy sa creek. Nawawala ang tubig doon sa creek. Kapag umulan, ay kung mayroon mang dumaloy ay maliit lang, no? Nag-a-absorb siya sa ilalim na kung saan may sikreto doon na pinag-iipunan ng tubig. Doon pumupunta ang tubig. Ayon po doon sa mga kasamahan niya na mga sign markers ng mga isda, ay water bank treasure, creek treasure, na kung saan mismong sa gitna ng creek ay may sikreto doon na parang space o doon nag-iipon ng tubig. Doon itinago, nilagay ang sekreto na kayamanan ng Yamashita Treasure. Sa mga katwid,
Ito po ang sikreto ng mga creek treasures na kung saan matatagpuan natin mismong sa gitna nito sa dinadaluyan ng mga ng tubig. Ito po ay napakarami sa kabundukan ng Pilipinas, mapaluson man, Visayas o Mindanao ay mayroon po nito sapagkat napakarami pong creek ang inilagay o nilagyan ng mga Japanese Imperial Army ng sikreto. At kabilang po yan sa aking natuklasan. Pangalawa, mga ka-treasure hunter, ito pong tinatawag na T Creek, no? Y Creek, T Creek. Ang mga T Creek minsan ay madalas na ilalagay sa mga kabundukan na kung saan may closed tunnel. Kapag may makita tayong T sa mga design po ng guhit sa mga bato, ibig sabihin may saradong tunnel, no? Closed tunnel, na kung saan na-divide sa magkabila ang pisngi ng creek. Ibig sabihin nito, ang Yamashita Treasure ay nasa loob po ng bundok na kung saan nahati sa magkabila ang bahagi ng creek. Nasa gilid ng creek. At ang palatandaan nito ay ang mga triangles na mga punong kahoy. Mga triangles na mga bato, nakapurmang triangle, nakasinugang. Yan po ang mga palatandaan. Bato na nakatriangle ang purma na nailagay doon at mga punong kahoy na centennial na nakatriangles. At madalas ang ginagawa nilang markers ay mga punong kawayan, no? Napakarami po ang mga punong kawayan na kanila pong ginawang sign markers sa Yamashita Treasure na kung saan nakatriangle na involved po ang Yamashita Treasure in creek, no? Nasa gilid ng creek sa magkabilaan ay may triangles na inilalagay na kung saan naroon po ang sinasabing divided treasures in creeks, no? Na-divide yung Yamashita Treasure sa magkabilaan sa creek, sa gilid ng creek. Yan po ay ating nadiskubre dito po sa mga kabundukan. So baka may magtatanong na naman, bakit alam mo na pala, bakit hindi mo hinuhukay? Mga kapatid, hindi po ganun kadali maghukay. Hindi po ganun kadali kumuha ng Yamashita Treasure kahit na alam natin ay kailangang may puhunan tayo, gagastos tayo ng panahon, at higit sa lahat, kailangan yung property ay makuha natin, mabili natin. Kaya tayo hindi nakakahukay madalas sapagkat karamihan kasi ng mga napaglagyan ng kayamanan ay government property na kung saan napakahirap po itong huhukayin at hindi basta-bastang mahukay. Kaya ang nakakakuha lang ay madalas mga nakaupo din sa government, mga government officials, kasi pwede silang magpa-project ng building, no? Kasama nila yung mga Koreano na nagsibalikan, mga Japanese na mga nagsibalikan dito na nakipagkasundo sa local government, at sila po ay nagpa-project para po makuha ang Yamashita Treasure. Kaya nga yan po ang dahilan kung bakit kadalasan sa kabundukan ang mga watershed ay hindi pinapatitle, no? Dati pwedeng may mga survey na, may mga pwede nang ilakad, subalit pinutol ito noong natanggap ang Yamashita Treasure Map na kung saan madalas pala itong nakalagay sa mga watersheds, sa mga tubig, no? Sa mga creeks, sa mga water source, no? Water spring, no? Na kung saan doon po madalas itinago ang kayamanan ng mga Japanese Imperial Army, no? So, ulitin natin, no? Dalawa ang recovery operations ng creek. Sa gilid ng creek, magkabilaan, east at saka west, at mismong sa gitna ng creek, no? Ang mga palatandaan ay mga pagong, no? Mga sign na turtle kapag Yamashita Treasure na nasa creek.
Either nasa gitna ng creek or nasa gilid ng creek magkabilaan. Hindi lang nag-iisa ang Yamashita Treasure kapag creek ang napaglagyan, kasi kasama po ang mga hugis puso dito, no? Idagdag pa natin yung mga kasama niyang sign markers, ang number 4 at saka ang number 1. Ulitin natin yung letter D, madalas niyang inilalagay, no, kapag Yamashita Treasure na nasa mga creeks, no? Kasama yan ang letter D. Yung letter D ay sign po ng stone, the trees, na kung saan itinanim, inilagay ng mga Japanese Imperial Army na minsan ay naka-triangle talaga, no? Yan po ang kasamahan na sign sa Yamashita Treasure na kung saan naibaon sa mga creek at maliliit na sapa. At kabilang po ito sa Yamashita Treasure na nasa kabundukan, mountain treasures, no? Creek treasures, no? Letter Y, letter T, at marami pang itsura na mga design ng mga Japanese Imperial Army na creek, magkasanga-sangang mga creek. Yan po ay kapag nakita natin na yun ang design sa bato ng mga guhit-guhit, ay kalimitan yan po ay mapa ng mga lugar, creek na nasa lugar, nasa area. Malawak yung napaglagyan nila, hindi lamang maliit, napakalaki ang lugar na kanila pong pinaglagyan, ikinalat sa mga kabundukan ang Yamashita Treasure. Sa mga katwid, ito po ay napakalaking sikreto, no, na kung saan dapat mabuksan, na kapag nabuksan ito ay tiyak madidiscover po ang mga itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Masaya po tayo, natutuwa po tayo na pag na-discover ito at kapag nakuha ay kapaki-pakinabang para po sa ating mamamayang naghihirap na Pilipino sa buong bansa, Mapaluson man, Visayas o Mindanao. So sana po ay nag-enjoy na naman tayo dito po sa napakagandang topic na atin pong naibahagi sa inyo ngayon tungkol po dito sa Yamashita Treasure na nasa creek, no? Nasa kabundukan, at nagkaroon tayo ng kaunti man lang nalalaman idea para po sa mga baguhang Yamashita Treasure Hunter. Doon po sa mga magagaling na matatalino, sobrang galing, ay hindi nyo na po kailangan itong pakinggan sapagkat mayroon po kayong sariling idea na maaring mas magaling pa kayo sa nagsasalita, no? Mas magaling pa kayo sa mga nagtuturo. So inanyayahan ko po yung lahat ng mga magagaling na nagko-comments, mag-vlog din kayo, no, para po mapakinabangan ninyo ang inyo pong kagalingan at para po malaman ninyo kung gaano kahirap ang magbablog. Hindi po ganun kadali na i-follow ka o sundin ka ng mga tao. Diyan mapapatunayan kung talagang ang ikaw ay tunay na magaling. Hindi kaya ikaw ay nagkukunwari lamang na magaling. So tayo po ay hindi magaling, tayo po ay nagbabahagi lamang ng kaunting idea, tips para po sa Yamashita Treasure Hunting. At kung tayo po ay mayroong mali, pagkakamali, tayo po ay nahingi sa inyo ng paumanhin sapagkat tayo po ay hindi perpekto, tao lamang na likas na nagkakamali. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong panonood, pagsuporta po sa aking mga videos. At kung mayroon kayong ipadalang mga na-discovering kayamanan, sikreto lang, ipadala nyo po sa aking messenger. Yung mga na-discovering nakakamangha ay ishare ninyo para po malaman ng ating mga kababayan, makapag-encourage, para po gaganahan sila sa paghahanap ng itinagong kayamanan sa Yamashita Treasure o hindi Yamashita Treasure na kung saan natural treasure deposit dito po sa bansang Pilipinas. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po ulit. Ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tsak na tayo ay makakahanap.